Kamusta po? Hello po mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Bago po natin umpisahan ang ating kukumentuhan mga katambay, nagpapasalamat po ako sa tinatangkilik niyo po at sa tumatangkilik sa ating maliit na channel, ang Tambayang Makabayan sa YouTube at ganon din po sa TikTok, Tambayang Makabayan. Siyempre, komento ni Kamanong. Salamat po ng marami mga katambay. Ito po, nagsalita na po ang ating mahal na Vice Presidente na si Sara Duterte. Hindi na po nakatiis at sinagot na po ang issue na walang katigil-tigil di umano na paglulustay ng kaban ng bayan na hindi naman nila halos o trabaho ang kanilang ginagawa. Dahil alam naman natin mga katambay, ang Senado, ang Kongreso, di ba? Sila po ay legislative, di ba? Hindi naman sila judikatura. Trabaho po ng mga judge yan. Yung ginagawa po ng sobrang hearing at yung panggigipit din po ng kamera sa SMNI ng malayang pamamahayag sa ating bansa bilang may demokrasya ang ating bansa. Di po ba? Ito po, pakinggan po natin at komentuhan po natin ang pahayag na po ng ating mahal na vice na si Sara Duterte. Set up ko lang po mga katambay. Ang kanyang pahayag. Mga kababayan, ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na mabigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Ika nga sa Mateo chapter 5 verses 11 to 12. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Sana po ay maging gabay natin ang mga bersikulong ito patungo sa kaginhawaan at mabigyan tayo ng tibay ng loob sa pagharap sa mga pagsubok, pagtitiis, at pag-uusig ngayon. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity, but by a day in court. Syukran. Yan po mga katambay, ang ating ating pong kausapin. Mahal na Vice President. Totoo po yun, yung sinabi po ng Vice President, di ba? Talagang kasama na ang panggigipit. Unang-una po, di ba? Yung ginagawa po ng Senado, di ba? Na walang justice po na makukuha ang Pastor Kibuloy sa Senado, di ba? Dahil antimano, nagpaparatang ka na sa Pastor Kibuloy, di ba? Dahil hindi naman yon ang proper venue, di ba? At yung mga testigo na nagkukubli, di ba? Nagkukubli po sila. Di ba? At hindi pa yun na naka-cross-exam man lang sa hustisya o sa korte ng mga abogado, di ba? Paano paniniwalaan agad ng taong bayan yung ginagawa ng Senado, di ba? Halos hinusgahan na, ang Kibuloy sa Senado. At ganun din po, di ba? Ang sinabi ng Vice President sa malayang pamamahayag ng media sa ating bansa, di ba? Ano ang ginagawang panggigipit, di ba? At alam naman natin ang istasyon ni Kibuloy at isa lang siya. Isang istasyon lang na tumutuligsa, di ba? Di umano sa mga makakaliwang grupo at sa mga anomalya ng gobyerno at doon lumabas lahat ang anomalya
di umano na natuklasan sa Kamara at sa Senado, di ba? Na hindi maipaliwanag na bilyon-bilyon na pera na magmula nung di umano na ginawa ni batas na ginawa ni dating Senador Lacson, di ba? Yung hindi sila pwedeng i-audit ang kanilang pondo na taon-taon ay nakukuha nila at mga extraordinary nila, di ba? At kilalaki nilang mga travel fund at ang sinasabing mga confidential fund nila, di ba? Na walang audit, hindi pwedeng i-audit, pirma lang, di ba? Lumabas po lahat yon sa SMNI, di ba? Hindi lumalabas po yun sa mga mainstream media, giant media ng ating bansa. Kaya sa nakikita din ni BP Sara bilang abogado, dahil ang ating Vice Presidente ay abogado, alam niya ang tamang proper venue, lalo doon sa mga bintang na pinupukol sa Pastor Kibuloy. Di mo ba? Na kung tutuusin, nagwawaldas ng pera ang Senado at ang Kamara. Di mo ba? Na wala rin naman patutunguhan yung ginagawa nila. Di ba? Yun po, pag idinala sa kaso, dinala sa korte, di ba? Ano po ang nakita ng sambayan ng Pilipino sa isang ginagawa nilang investigasyon sa Senado, mga katambay? Usapin po ng mga abogado yan sa korte, di ba? Abogado po ng sinasabing mga sakdal at abogado po ng Pastor Kibuloy. Sila po ang mag-uusap doon. At walang senado ron, at walang senador. Di ba? Kaya, tuloy ang BP Sara. Tingnan niyo po ang isang abogado na nagtatrabaho. Di ba? Talagang ibinigay niya na rin yung suporta niya sa Pastor Kibuloy dahil nakikita niya na talagang mali na ang ginagawa di umano ng Kamara at Senado sa ating bansa. Di ba? Grabe na. Hindi na trabaho ang tinututukan po ngayon ng Kamara at Senado, di ba? Nakita po natin ang ginagawa ng Kamara. Ang tinututukan nila, yung issue ng SMNI at yung Chacha at PI, di ba? At yung pagbibigay ng bilyon-bilyon di umano na ayuda, di ba? Na isa rin na sinasabing paglulustay ng kaban ng yaman ng Pilipinas, di ba? At ang Senado, ano po ginagawa din doon? Di ba? Hearing ng hearing doon sa sinasabing karumal-dumal di umano na binibintang sa Pastor Kibuloy, di ba? Doon hinihiring sa Senado. Paglulustay din di umano ang ginagawa sa Senado, di ba? Pera ng bayan ang inuubos doon. Pero usapin po 'yon sa korte, di ba? Sa hudikatura. Hindi po dapat yun pag-usapan yung ganong kabibigat na binibintang sa Kibuloy, sa legislative, di ba? Walang natatrabaho ang ating mga mambabatas. Wala, di ba? Wala silang naitutulong ilang taon na. Magdadalawang taon na, walang naitutulong ang mambabatas natin. Pero ang BP Sara, nakikita nyo, walang politikang ginagawa sa atin na paninira sa mga politiko. Nakikita nyo ba nga binabakbakan ng BP Sara para mamulitika? Para sabihin na siya nagpapabaw na husto sa taong bayan dahil siya tatakbo na presidente sa 2028. Wala tayong nakikita sa BP Sara natin na ganyan. Di po ba mga katambay? Hindi na mumulitika ang BP Sara. Di ba? Trabaho siya. Yung trabaho na binigay sa kanya, mandato ng presidente, yung DepEd, nagagampanan niya ng matino, magaling, at history na ng Pilipinas na naging number 1 ang DepEd sa buong ahensya ng gobyerno na hindi nangyayari yan nung hawakan lang ng BP Sara, di ba? At ganun din ang prosigibo o nagpapangsyon ng maganda ngayon ang Office of the Vice President. Napakaraming tulong na nagagawa ng opisina ng Vice President, di ba? Yung kanyang mga Office of the Vice President sa buong Pilipinas nagkalat. Ang daming mga natutulungan, di ba? Lalo yung mga assistant, yung mga hirap sa buhay natin kababayan na hindi man lang maipalibing ang mga mahal sa buhay. Meron doon. Yung mga negosyo na di ba? At marami pang iba na ginagawang tulong ang Office of the Vice President. Sa kabila ng ginipit ng Kamara na bigyan ng malaking pondo, di ba? Ginipit pa. At pati yung confidential pa na hinihingi ng BP Sara.
para protektahan ang ating mga anak sa mga eskwelahan na di umano, kinukuha at inaakit para maging kagrupo ng mga kaliwang grupo, di ba? Yung mga ating mga anak. Doon gagamitin sana. Pero ano ginawa ng Kamara? Tinanggal, di ba? Hindi na binigyan. Yung ahensya na nagtatrabaho ng tapat sa bayan, siya pang ginigipit at binibigyan ng maraming issue na wala naman ni isang napatunayan, di ba? Ngayon, nakikita ng taong bayan yan at nakikita ni Kamano kung gaano magmalasakit sa ating bansa, sa taong bayan ang Vice President, di ba? Napakarami niya ng binitawang salita, lalo yung sa nangyayari sa ating buhay ngayon na nagtataas sa inflation ng pagkain trabaho. Nagpahayag na siya dyan, pero hindi siya pinapansin ng gobyerno natin ngayon. Wala silang pansin. Hindi nila natututukan ng pamahalaan yung isang sinabi ni BP na sana unahin natin, ayusin muna natin ang ating bansa, lalo sa kahirapan. Pero di umano ang ginagawa ng gobyerno ngayon. Biyahe ng biyahe. Biyahe ng biyahe. Di ba? Negosyo na umaasa ang ating bansa sa ibang banyaga, sa ibang bansa, di ba? Sa mga banyaga na mamumuhunan sa ating bansa. Pero ang mga Pilipino ngayon, gutom. Walang trabaho, gutom dahil sa napakataas na bilihin na natin ng ating bansa. Kaya mga tambay, si Pastor Kibuloy, talagang kasama sa kanilang pamumulitika. Talagang kasama na yan dahil ang Kibuloy nakakabit sa mga Duterte. Kaya talagang babakbakan nila ng babakbakan yan. Buti na lang, meron tayong isa pang Duterte na BP Sara na talagang nakikita niya ang ginagawang mga sinasabing di umano makabalbalan at pagwawaldas ng pamahalaan natin. Lalo-lalo na di umano ang Kamara at Senado na talagang pamumulitika. Mukhang gagawin yata nila ng 6 na taon na pamumulitika na gamit di umano ang pera ng bayan sa kanilang mga ambisyon, na manatili sa pwesto. Ginagamit nila sa pamumulitika ang pera natin. Tayong mga taxpayer, mga katambay. Kawawang mga Pilipino. Walang mangyayari sa ating bansa ng 6 na taon pagka ganito ang ginagawa ng mga politiko natin sa ating bansa. Di ba? Puro politika, paninira ng walang basihan. Media mileage lang ginagawa para ma-expose sila. Hindi sila makakalimutan ng taong bayan na sila kigagaling. Pero yung ginagawa nila, pag-uubos lang di umano ng pera. Di ba? Hindi nakakatulong sa pagbaba ng bilihin at dagdagan ang trabaho ng mga Pilipino sa Pilipinas, sa ating bansa. Di ba? Wala silang ginagawang ganon. Puro pang sarili di umano ang kanilang ginagawa. Puro pakakapakanan ng mga politiko lang ang nakikita di umano ni BP Sara. Di ba? Yan lang po mga katambay. Ang komento ni Kamanong sa talagang proud at kahanga-hanga ang tinura ng ating Vice Presidente. Totoo po lahat ang kanyang sinabi. 100% totoo. Ang tanong, makikinig kaya sa kanya, sa Vice natin, ang mga politiko daw, na puro may ambisyon. Di ba? Alam naman natin ang mga politikong mga talagang tinubuan na raw ng tahid o di umano is may sungay pa. Di ba? Pag nabigyan mo ng pwesto para mga hari na, hari. Di ba? Nakala mo silang gumagastos ng sarili nilang pera sa kanilang bulsa. Di ba? Kung magsiasta. Kaya mga katambay, tiis-tiis lang po. Meron pa tayong isang Duterte na darating sa ating bansa at magbabangon kahit papaano, sa ganitong sistema ng ating bansa. Muli po si Kamanong, nag-iwan pong tiis-tiis lang po. May pag-asa pa. Makabangon tayo muli. Paalam, bye-bye. Ingatan nawa.